Doc Rene de Grano, matagal na po tayo nagsama nung pinag-uusapan pa yung sinulong naming Universal Healthcare. Alam ko po marami tayong konsultasyon dyan. No? Dahil ang concern ng mga doktor dyan ay yung kanilang PF na mababayaran naman, mas mababa, pero di hamak naman mas marami dahil mas marami na ngayon ang pwede pumunta sa doktor. Pero Doc, ang issue po ngayon, na-discover ko po na ibabalik at naibalik na ang 20 billion na pondo ng PhilHealth na di umano ay nakalaan para sa pagbayad ng premiums na hindi naman po nabigay yung benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Ang tanong po, kayo bilang presidente ng Private Hospitals Association, wala na bang utang ang PhilHealth sa mga pribadong hospital at kaya na nilang magbalik ng tinatawag nilang sobrang pondo? Well, sa totoo lang po, siyempre, anuhin po natin na sa kasalukuyan po, yung dati po na sinasabi namin na mga kulang-kulang na 10 bilyon na pagkapautang ng PhilHealth simula pa po noong may pandemic tayo, ay medyo nabawasan na po yun. Ano po? Siguro, yun, sa private hospital, sa average lang ng below 6 billion na lang. Pero, siyempre, yun po yung unti-unti. Yun ang pangako ng ating Pangulong Ledesma na unti-unti nilang aayusin yun. Kasi talaga po may mga, may mga procedural na ginagawa sila para na po maayos yan. Pero yung pong sa kasalukuyan naman, yung current accounts na tinatawag natin, ay so far maganda naman po ang pagdating ng mga claims po ng ating mga ospital. Pero 6 na bilyon pa po ang estimate niyo na pagkakautang sa mga pribadong hospital pa lamang, hindi pa po kasama ang mga pangpublikong hospital. Now, ibinalik din ang 90 billion dahil ito daw ay hindi naman nakarating bilang benepisyo sa mga kababayan natin. Ano ba ang karanasan ninyo? Sapat na ba ang benepisyong binibigay ng PhilHealth o dapat talagang magkaroon ng karagdagang benepisyo dahil kakaunti pa lang ang case rates po ng PhilHealth at saka lalo na sa mga private hospital, wala pong zero billing dyan. Sa tingin nyo ba walang dapat paglaanan yung 90 billion sa karagdagang benepisyo ng mga Pilipino dahil lahat po ng Pilipino ay member ngayon ng PhilHealth? Dapat po, actually, nung kami nag-meeting niya noon, ang sinasuggest po ng ating PMA at ng ating po mga ibang kasama sa mga ospital ay mag-increase po sa case rate ng around 50 to 80%. Opo. Pero ang in-increase po nila is supposedly across the board ay 30%. Although, nung huli kami mag-meeting ni President Ledesma, sabi niya mag-a-add sila ng another 30% daw. So hopefully po magkaroon ng gano'n. Ano? Kasi pag ganun po, ibig sabihin lalaki po ang parang magiging benepisyo ng ating mga miyembro. At sa ganun po, halos kukonti na ang babayaran nila or out of pocket na babayaran nila sa mga pribadong hospital. Ay ang ano po problema dyan ay sana naman po kung ganun lalaki talaga ang benefit, wala naman problema. Sa amin okay yun as long as lagi po niyang babayaran tayo ng PhilHealth dun sa ating mga claims. Yun nga po nakapagtataka parang duda ang PhilHealth na yung ating mga hospital walang kakayahan na ipamigay ang karagdagang 90 billion na benepisyo at dahilan para ibinilik nila ito sa national government ay pinagbabawal po sa batas na aking isinulong at linagdaan. No? Meron ba ho kayong capacity para magbigay pa ng 90 billion worth more of benefit sa ating mga pasyente? Kami po ay kung ano man po ang kung maaari nga po sabihin natin na 100% babayaran ng PhilHealth kung kaya nila yun. Ano? At yan po talaga ang ating layunin nung sinulong natin yung batas na yan. Tama, na halos wala talagang babayaran ang ating mga kababayan. Pero siyempre po, ang sinasabi po nila, hindi kaya ng pondo nila. Hopefully po, pagdadagdag nila ng porsyento niyan sa all case rates, at least mabawasan po yung problema ng ating mga kababayan. Opo. Pero bilang isang manggagamot po, at bilang isang hospital administrator, sabihin nyo nga ba ho ang katotohanan? Dumadami ba ang nangangailangan ng tulong medikal? Or kumukonti na ba para ibalik ang pondo ng PhilHealth sa gobyerno?
Sa katotohanan po, pareho ko. Kung hindi man dumami, ay medyo pareho lang. Pero ang problema po, siyempre, tumataas po ang mga, ang ating mga bilihin. Yun, nagkaroon tayo ng inflation at talagang malaki naman po talaga ang pinagbago ng mga gastusin kahit po sa ospital. Talaga po siguro nag-increase yan ng mga at least 30 to 50% ang lahat ng cost ng ginagamit po natin sa ating mga ospital. Opo. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Sa mga private hospitals po ninyo, marami pa rin po ba na mga kababayan natin na hindi makapagbayad at nagbibigay lang ng mga promissory note para at least titiyakin nila na makabayad pero siguro sa mga susunod pa? Marami pa din pong gano'n, ano? Although hindi na po masyado siguro ngayon, but then ang nangyayari po kasi pagka gano'n, halimbawa ini-screen po yan sa ating hospital, except for emergency po, ano? Pag emergency po, walang tanungan eh. Pero halimbawa po, elective ang yung pag-admission, yung po mga gano'n ay siyempre tinatanong sila, ano bang kakayahan ninyo na pagbabayad, ganyan, ito po ang posibleng magastos ninyo sa pag-stay nyo sa ospital. At yun po ay tinitingnan nila. Ngayon kung nasabi ng pasyente na hindi nila kakayanin, and then ginagawa na po namin na i-refer sila sa halimbawa sa government facilities. Na sa ganun po, hindi sila magkaroon ng problema later on. Pero hanggang ngayon po, marami pa rin pong ganyan na talagang sa promissory note lang. And pwede namang, di ba? Kung sobra-sobra ang pondo, kumbaga may iwasan natin sana itong mga ganitong mga insidente. Opo. At saka kung siyempre kung malaki po yung benepisyo na nakukuha nila sa PhilHealth, ang out of pocket po nila ay mas liliit. At yun po sana ang inaasahan natin. Opo. And tingin nyo rin po makakatulong din itong ganito kalaki na pondo para maipagpatayo na rin ng dagdag na ospital na makaka-offer ng libre sa ating mga kababayan din. Ay, tama po yan. Dapat po ganun lang talaga eh. Actually, yun po nga sinasabi ni Atty. Harry na yun ang objective talaga ng Universal Healthcare Law. No? But of course, sana po ay yun talagang pondo niya. Kung talagang ganun kalaki ang kanilang mga pondo, ay magamit natin. At hindi naman po ito tumitigil. Halimbawa, kasi may nagsasabi dyan na ang laki-laki ng pondo, ay nasaan yung pondo, no? Baka naka-invest, ganyan. Pero hindi naman, alam niyo po, pag insurance, dapat ang ganun, sinasagot nila kung ano man yung kakulangan ng ating mga members. Ano po, hindi po yun na dapat pinalalaki ang pondo. Opo. Doc, huling mensahe po ninyo sa PhilHealth at sa taong bayan. Well, sa kasalukuyan naman po, kami ay tuloy-tuloy ang pag-uusap ng ating Pangulong Ledesma tungkol dyan. Ano? At sila naman po yung nagsabi na talagang gagawin na lang paraan para kung ano man yung kakulangan pa nilang hindi nababayaran, ay tuloy-tuloy namin pagpatuloy ang pagne-negotiate tungkol dyan. At so far naman po, yung ating mga tinatawag nating current accounts na mga claims natin ay maganda naman po at patay ang turnaround time po ng ating mga claims ay medyo lumiit. So hopefully po, ipagpatuloy yon ng PhilHealth. Opo. Well, nananawagan din po tayo. Doc, maraming salamat po. Ito po si Dr. Jose Rene de Gran, Presidente po ng Private Hospitals Associations of the Philippines. Maraming po salamat. Patuloy po ang panawagan natin sa PhilHealth. Kontakin niyo po kami kung gusto ninyong marinig ang inyong panig. No? Talaga naman po humihingi kami ng inyong explanation pero wala po kaming makontak. No? Saan ba tayo makokontak para sila ay makapagbigay ng kanilang panig? Nung unang, yung mismong araw na kung saan nagbanggit ka, naghihingi kasi ng reference siguro, like kagaya nitong dokumento. So at least meron ng dokumentong ikaw na ipinakita, maaari namin maipadala ito sa kanila para at least meron silang maging mabatayan. Pero so far, wala pa tayong naririnig na tugon mula dyan sa PhilHealth.